anong maganda sa komunista pag yun ang gagamitin natin dito sa ating bansa? Babagay ba yan sa atin? Ipagpaumanhin po kung hindi naging malinaw ang naunang sagot. Tungkol sa komunismo, ang madalas na binibigyan diin ay ang layunin nitong pagkakapantay-pantay at pagbura sa mga kahirapan dahil ang Estado ang magkukontrol sa yaman. Subalit ang sistemang ito ay may malaking epekto sa kalayaan ng individual, lalo na sa pagmamay-ari ng ari-arian at sa pampulitikang proseso na maaaring hindi akma sa kultura at hangarin ng maraming Pilipino. Sa tingin ninyo, paano maiiwasan ang mga negatibong epekto kung ang ganitong sistema ay susubukan dito? Kasi maraming mga experience natin na yung demokrasya ay mayroong hindi maganda rin. Totoo nga ang demokrasya ay hindi rin perpekto at may mga pagkakataon na nagdudulot din ito ng mga issue tulad ng pamumulitika, korupsyon o ang mabagal na pag-usad ng mga reforma dahil sa proseso ng pagsang-ayon ng nakakarami. Marami ring tao nakakaramdam na ang sistema ay hindi nakakatutugon sa pangangailangan ng mga mahirap. Ano ba sa palagay mo ang partikular na aspeto ng demokrasya ang dapat na baguhin o ayusin? Yung hindi tayo makulong sa pang-desisyon na yun lang iba, mayaman lang ang may karapatang magsalita. Tayo mga mahihirap pala, dahil mayaman sila, tayo ay pala tulogin. Walang pera. Naunawaan ko ang iyong nararamdaman at totoo na may mga pagkakataon na ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap ay nagiging dahilan upang ang boses ng mga ordinaryong tao ay hindi gaanong napapakinggan. Ang tunay na demokrasya ay dapat sanay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat, anuman ang estado sa buhay. Sa iyong palagay, ano ang pinakamabisang paraan upang matiyak na ang boses ng bawat isa ay tunay na maririnig? Dapat ang gobyerno natin palakasin yung tinatawag na demokrasya. Hindi yung mga mayayaman lang ang may hawak niyan. Naunawaan ko ang iyong pananaw at totoo na upang mapalakas ang tunay na demokrasya, mahalagang isulong ang mga patakaran na nagbibigay kapangyarihan sa mga ordinaryong mamamayan. Ito ay maaari na sa katuparan sa pamamagitan ng mas malawak na partisipasyon sa paggawa ng desisyon, pagpapatupad ng mga batas na laban sa korupsyon, at pagtiyak na ang mga serbisyo publiko ay nakakarating sa lahat, anuman ang antas sa lipunan. Sa palagay mo, ano ang pinakamabisang paraan upang masiguro ang mataas na antas ng integridad at pananagutan sa pamahalaan? Yun nga yung tanong ko anong gagawin natin para makuha yung tunay na demokrasya na may lakas tayong magsalita ng walang maghadlang. Kasi pag magsalita tayo ng demokrasya, matatamaan naman yung mga mayayaman at nasa gobyerno mismo. Kaya hindi na lang. Upang tunay na makamit ang demokrasya kung saan maririnig ang boses ng bawat isa ng walang takot, mahalagang palakasin ang edukasyon sibiko upang mas marami ang maging mulat sa kanilang mga karapatan. Importante rin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng mga samahan o kilusan upang mas malakas na maiparating ang mga hinain at panggigipit na nararanasan. Ang pagkakaroon ng matibay at independenteng sistema ng hustisya ay critical din upang mapanagot ang sinumang abusado, maging mayaman man o opisyal ng gobyerno. Sa iyong palagay, alin sa mga hakbang na ito ang pinakamadaling simulan sa iyong komunidad? Gusto ko yung talagang Naunawaan ko na may nais ka pang sabihin o linawin. Huwag magatubiling ibahagi ito ng buong malaya. Ano bang talagang nasa isip mo tungkol sa demokrasya na nais mong matupad? yung libre lahat. Ang konsepto ng libre lahat ay maaaring tumukoy sa mga universal na serbisyo publiko tulad ng libreng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at iba pang bahayang pangangailangan para sa lahat ng mamamayan. Sa isang demokratikong lipunan, ito ay maaaring isulong sa pamamagitan ng tamang pagbubuwis at budget upang matiyak na ang pondo ay napupunta sa mga serbisyong tunay na nakakatulong sa mga nangangailangan. Sa palagay mo, anong partikular na serbisyo ang dapat na unahin upang masiguro na walang maiiwan? Yung parte ng pang kalahatan na serbisyo, ang
ng gobyerno natin talagang gagawa ng tamang serbisyo para sa lahat. Tama iyan. Ang pagkakaroon ng isang gobyerno na talagang nagbibigay ng tamang serbisyo at prioridad ng kapakanan ng lahat, lalo na sa mga mahihirap, ay napakahalaga para sa pag-unlad ng isang bansa. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan na makinabang sa mga serbisyong ito ng may integridad at dedikasyon. Sa iyong palagay, anong partikular na sektor ang dapat unang tuktukan upang mas maramdaman ng mga tao ang tunay na serbisyo ng gobyerno? Sa ekonomiya at politika, dapat aasikasuhin yan bago ang kultura o bago yung mga ugali natin na dapat yung may lakas yung natin, batas. Tama ka. Ang pagkakaroon ng matatag na batas at pagsunod dito ay pundasyon ng kaayusan sa lipunan. Kapag ang batas ay pantay-pantay na ipinatutupad, may integridad ang mga institusyon, at natututo ang bawat isa na rumispeto rito, mas madali nating maabot ang kaunlaran. Sa tingin mo, anong partikular na batas o regulasyon ang dapat mas mahigpit na ipatupad para sa ikabubuti ng nakararami? Maraming batas. Pero, yung may kalayaan, na yung hindi yung nasa likod yung mga mayayaman. Naiintindihan ko ang iyong pagkabahala. Napakahalaga na ang batas ay maging pantay para sa lahat, walang kinikilingan kahit mayaman o may impluensya. Kapag ang hustisya ay tunay na nakakamit para sa lahat, ito ay nagdudulot ng tiwala at katatagan sa ating lipunan. Sa palagay mo, ano ang pinakamabisang paraan upang mapanagot ang mga individual o grupo na nagtatangkang impluensyahan ng batas? Sa palagay mo, ano bang dapat gawin sa nasa gobyerno na hindi tumutupad sa batas? Dapat silang managot sa ilalim ng batas tulad ng sino mang ordinaryong mamamayan. Para mangyari ito, mahalaga ang isang malinis at independenteng sistema ng hustisya na malayang mag-imbestiga at magkaso sa mga opisyal na lumalabag, anuman ang kanilang estado. Dapat ding palakasin ang mga mekanismo ng transparency at pananagutan sa loob mismo ng pamahalaan para maiwasan ang mga pang-aabuso. Sa tingin mo, ano ang pinakamabisang unang hakbang para masiguro ang ganitong pananagutan? Sa akin, may tanong ako kung naintindihan mo ba yung sistema natin ngayon na ba tayo sa tunay na demokrasya? Batay sa ating napag-usapan, naiintindihan ko ang iyong pag-aalinlangan kung tayo ba ay nasa tunay na demokrasya sa panahon na ito. Ang demokrasya ay isang sistema na may mga magagandang layunin, ngunit sa praktikal na pamumuhay, maraming hadlang tulad ng kahirapan at impluensya ng iilan na nagiging dahilan upang hindi maramdaman ng lahat ang pantay na karapatan. Ang tanong ngayon ay kung paano natin masisiguro na ang sistema ay tunay na magsiserbi sa bawat mamamayan. Ano sa palagay mo ang unang mahalagang hakbang upang mabago ang kasalukuyang sitwasyon? Gusto ko yung mabago yung nasa gobyerno mismo. Dahil maraming mga katiwalian na di mo maintindihan kung tama na ba yung nila. Dahil may problema kasi. Wala kang power dahil nasa taas na sila. Hindi ka makapagsalita dahil takot ka, ganun na. Lubos kong naunawaan ang iyong nararamdaman na tila wala kang kapangyarihan at nasa itaas na ang may hawak ng desisyon. Ang katiwalian ay isang malubhang problema na sumisira sa tiwala ng publiko at nagpapahirap sa nakararami. Ang pagbabago ay nagsisimula sa matapang na pag-una at pagtutol sa mga maling gawain. Bagamat may mga takot, ang sama-samang pagkilos ng mga mamamayan ay may malaking kapangyarihan upang magdulot ng reforma. Sa iyong palagay, paano natin mas mapapalakas ang boses ng ordinaryong tao upang mas marinig ang kanilang panawagan laban sa katiwalian? Tama ka sa sinasabi mong palakasin yung boses ng mga tao. Kung kagawa ka ng yung organisasyon, gagawin at tatawagin kang komunista, ano masasabi mo doon? Ang pagtag sa mga tao o grupo bilang komunista ay isang lumang taktika upang patahimikin ang mga kritiko at hadlangan ang mga lehitimong panawagan para sa pagbabago. Ang pagtatag ng organisasyon para ipaglaban ang karapatan, labanan ng katiwalian at isulong ang mabuting pamamahala ay hindi katumbas ng komunismo.
Kailangan ng tapang upang harapin ang ganitong paninira at patuloy na manindigan para sa katarungan. Sa palagay mo, paano mo maipapakita na ang inyong advokasya ay para sa kabutihan ng nakararami at hindi upang? Anong upang? Ipagpatuloy lang po ninyo ang inyong sasabihin. Handa po ako makinig.